balita, makabuluhan, bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nang dahil sa simpleng asaran sa ospital ang bagsak ng dalawang high school student matapos silang masaksak na mga kaeskwela sa Pasig City. Ang rambulan ng mga estudyante nakuhanan pa ng video at agad nag-viral sa social media. Una sa balitang yan si Edniel Parosa. Viral sa social media ang video ng rambol na mga kabataang nakauniforme pa ng pampublikong paaralan sa Pasig. Makikita sa kuhang matapos ang gulo, isang estudyante ang duguan, makaraang masaksak ng karambulan. Sa panayam ng DZRH News, nakumpirmang mga mag-aaral ng Rizal High School ang sangkot sa insidente. Dalawa ang sugatan sa pananaksak ng kapwa mag-aaral, habang 7 minor de edad naman ang hawak na ngayon ng Pasig City Police, mga grade 7 to 10 students. Ayon kay Principal Richard Santos, stable na ang isa sa mga nasaktan habang kailangan namang operahan ng isang tinamaan umano sa baga. Kaninang umaga po meron pong update yung nanay nung isa na kung saan ito po yung merong malubhang tama na makikita po natin sa video. So as per mother po, kailangan po siyang operahan po dahil parang inabot po yata yung baga. Naku po. Ayon sa Pasig City Police, isa lamang sa mga sangkot ng nanaksak gamit ang na-recover ding folded knife. Nabatid na asaran lamang ang dahilan ng pagtatalong nag-ugat sa loob ng eskwelahan bago na uwi sa rambulan sa labas. Aminado si Santos na pahirapan sa kanilang masuyod o ma-inspeksyon ang lahat ng gamit ng mga bata dahil sa laki ng kanilang populasyon. Mas challenging on the part of our security personnel kasi we have less than 13,000 students, junior and senior high school diyan. So talagang marami kami nakukumpiska sa patalin. Talaga, ano? So, ipang sa inyo, yung ating mga nakumpiskang patalin ay nakakaalarma ito kasi sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa ating mga magulang. Kinundina na pamalang syudad ng Pasig ang insidenteng isinangguni hindi lamang sa PNP, kundi maging sa Department of Education. Nakiusap naman ng LGU sa mga netizen na maging responsable sa pagbabahagi ng video para na rin sa proteksyon ng mga minor de edad. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasamsam naman ng National Bureau of Investigation o NBI ang 270 milyong pisong recycled smuggled na sigarilyo sa Capas Tarlac. Ang mga detalye alamin natin live kay Val Gonzalez. Val. Yuel, matapos ang 2 linggong surveillance, sinalakay ng mga operatiba ng NBI Special Task Force ang incinerator company na ito sa bulubunduking bahagi ng Sitio Kalangitan, Barangay Tutput 2 dito sa Capas Tarlac. Kahong-kahong na mga smuggled na imported na sigarilyo na nagkakahalaga ng 250 to 270 milyong piso ang nasamsam ng mga otoridad. Sabi ni NBI Director Jaime Santiago, ang mga puslit na sigarilyong ito ay sasalang na sa incinerator para sunugin, pero natuklasan ng mga operatiba na ibinebenta pa uli ito sa mas mababang presyo. 2 ang ipinosas ng NBI, kabilang na ang plant supervisor na si Nelson Santos at Antonio Ariel Daria, isang environment consultant ng Hashem Plant Incinerator Company. Ayon kay NBI Special Task Force Executive Officer Richard Sison, si Daria ang tumanggap ng 17.5 na milyong pisong bypass money para sa inisyal na pagbili ng recycled cigarette na isinakay sa isang 10-wheeler truck. Target pa ngayon ng NBI ang nagpakilalang may-ari ng Hashem Plant Incinerator na orihinal na katransaksyon ng NBI, pero nang magkabayaran sa test buy ay ang consultant na si Daria na ang tumanggap ng bypass money. Inaalam ngayon ng NBI kung si Daria ay konektado sa Bureau of Customs dahil nagpakilala itong dating empleyado sa inisyal na bahagi ng transaksyon. Kabilang sa kasong isasampa ay ang economic sabotage. Sa ngayon ay inaalam pa kung anong pananagutan sa batas ng Bureau of Customs
Dahil sabi ng NBI, responsibilidad ng BOC na pantayan ang mga condemned products hanggang sa tuluyang ma-dispose o masunog sa isang incinerator facility. Mula rito sa Kapas sa lalawigan ng Tarlac, ako si Val Gonzales, TZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Tarlac, maraming salamat Val Gonzales. Sinabi ko yan, ito ang kwelang hirit ng mga netizens sa rare sighting ng isang anglerfish na kilalang naninirahan sa kailaliman ng dagat. Nag-viral kasi ang di umunoy inspirational backstory sa kung paano nito nasilayan ang ganda ng araw. Ilang sandali bago ito pumanaw. Ang mga netizen may kani-kanilang kwelang hirit sa kung ano raw ba talaga ang sinabi ng viral anglerfish. Narito ang report ni Arnold Herrera. Isang isda, daan-daang kwento. Naging usap-usapan kamakailan ang pambihira at posibleng kauna-unahang sighting ng isang abyssal humpback anglerfish malapit sa surface ng Tenerife sa Spain ilang oras bago ito pumanaw. Bilang sanay ito sa kalaliman ng dagat, maraming nagulat na nakarating ito malapit sa surface ng tubig. Hinala ng ilang scientists, posibleng may kinalaman sa El Nino phenomenon ang pag-angat nito sa baybayin. Posible rin daw na nakakain ito ng isda na may swim bladder, kaya nabuhat ito paangat. O di naman kaya ay tinulak ng underwater volcanic activity. Ang munting kwento na ito, nanganak ng marami pang kwento. Ang pinaka nag-viral, mistulang poetic daw ang pagkamatay nito dahil buong buhay itong namuhay sa dilim pero sa kakaibang laro ng tadhana ay nasaksihan nito ang liwanag ng araw bago pumanaw. Sinamahan pa ito ng tila caption na so beautiful na parabang ito ang nasambit ng anglerfish. Agad naman itong ginawang biro ng mga Pinoy at naglabas ng kani-kanilang entry sa iba pang posibleng sinabi ng viral na isda. May nag-emote, may tila naging explorer, may isa pang ginawang social media posting ang pag-angat ng isda. At mayroon pang inedit ang video ng isang babae para magmukhang anglerfish. Wow, makakasama ko talaga si Jesus. Wow, ang ganda pala ang langit, ganon. Gusto mong makita ang nasa paligid. Dinala ng mga labi ng isda sa Museum of Nature and Archaeology para mapag-aralan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng pole vault, nasungkit ni Filipino pole vaulter at Olympian EJ Obiena ang silver medal sa ginanap na Springer Meeting Cut Bus 2025 sa Germany. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Nagpapatuloy ang pamamayagpag ni Filipino Olympian pole vaulter EJ Obiena sa pagsisimula ng kanyang indoor season ngayong taon. Nakuha kasi nito ang silver medal sa Men's Pole Vault International Springer Meeting Cottbus 2025 sa Germany. Na-clear ni EJ ang 5.65 meters para tuluyang makuha ang ikalawang pwesto. Nanguna sa naturang torneo si Sam Kendricks mula USA na tinalo naman ang 5.75 meters habang pumangatlo sa pwesto si Bocan Dalita Bere ng host country na may 5.65 meters. Magugunitang ito ang ikalawang magkasunod na podium finish ni Obiena matapos niyang makuha ang gintong medalya sa Orlen Copernicus Cup na ginanap naman sa Poland. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang victory party ang idinaos ng mga bida ng 50th Metro Manila Film Festival na And the Breadwinner Is. Ang worldwide gross kasi ng pelikulang pinagbibidahan ni unkabogable star Vice Ganda umabot na sa 460 million pesos. Narito ang report ni Showbiz Angel. Talagang winner ang And the Breadwinner Is ni unkabogable star Vice Ganda. Ang worldwide gross ng comedy drama na entry sa 50th Metro Manila Film Festival umabot na sa 460 million pesos as of February 20. Sa IG story nga ng TV host actor na si Jong Hilario, ibinahagi nito ang ilang kuhang larawan mula sa kanilang victory party.
Siyempre, present si Meme Vice, ganyan ang co-stars na sina Eugene Domingo, Gladys Reyes, Malu de Guzman at ABS-CBN Executive Cory Vidanes. Nagpaabot din ito ng pagbati sa direktor ng pelikula na si June Robles Lana. Habang si Vice naman, labis din ang pasalamat sa lahat ng mga nanood ng pinagbidahang pelikula kung saan ito gumanap bilang si Bambi. Mga gunita na kamakailan lang, nag-uwi ng 3 parangal ang And the Breadwinner Is, kabilang na ang Film of the Year sa Platinum Stallion National Media Awards na personal na tinanggap ni Vice Ganda. Samantala, sa Marso nakatakdang ipalabas sa Japan ang And the Breadwinner Is bilang bahagi ng Osaka Asian Film Festival 2025. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas. Hindi bukas, sa darating na Darating Lunes. na Lunes na. Sorry naman, masyadong masipag. Sa Lunes na po. Para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino. Para sa Pilipino, ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.